Sabado ng umaga, wala tayong pasok. Araw sana ng pahinga natin pero hindi tayo magpapahinga. Kailangan natin dumiskarte at makarakit. Kaya maaga ako nagpabundok. Plano ko maghuhukay ako ng ube at mga ulabi. Pero bago yon, maghuhanap mo tayo ng mga gugulayin. Oops, hindi po yan langka na yan. Bali, bago ang ating kukuhanin. Napadaan na nga po pala ako dito sa puno ng lukban. Napansin ko rin po kasi na maraming hinog. Kaya naman tirahin na natin, baka tirahin pa ng iba. Dalawang klase nga po pala ang lukban. Merong makahat at meron namang matamis. Ito nga po yung klase na matamis. Kapag hinog siya, hindi masyadong matingkad ang kulay pero matamis. Medyo napasarap nga po ako ng kain dito. Kaya naman sabi ko parang hindi na kailangan mananghalian. Gusto kong ipagmalaki yung lasa kaya manguha na rin tayo ng marami para ibigay sa mga kaibigan. Maya nga po nanguha na rin po kami ng mga kahoy para naman may panggatong sa bahay. Baka pag magugulit tayo ng bagoy wala tayong may gatong. Huwag ka lang malapit din talaga naman kakarnihin yung paa mo niyan. Nalapatit pa. At habang nanguha nga po kami guys ng bago, hindi ko inaasahan na ito matutuklasan ko. Dahil nga po sa taas ng bago na ito ay may malaking butas dito. At parang nakakarinig ako ng ungol. Kaya naman sinilip ko ang balon. Napapansin yun. Sa may butas doon. Hindi nyo masyado makita ko na yan. Buntot niya yan. Ito yung buntot niya guys oh. Ang daliri no. Yan. Kung di man guys, sa may dulo doon na yun, papaya. May hinog na papaya doon na yun. Ako ng nylon at saka yung kawayan para hulihin na tagay no. Ito guys oh. Ayan oh. Yan. Dumi niya yan. Ayan oh. Papaya yan oh. Papaya yan. So may mga buto pa ng papaya. Ibig sabihin galing lagi siya rito. Nangangain siya ng papaya. Nalaglag siya dyan sa butas. Yan. Andun din. Oo nga. At kung mapapansin nyo guys, may maliit na butas doon sa ilalim ng balon. Doon siya sumusuksok. Yan. Diretso mo lang yung niya. Nandun siya. Yan. Masa. Tama ang ginagawa. Dalawanag ang mata. So guys, sinusubukan kong i-rescue yung musang ang tawag kulag dito sa Marinduque. Musang. Yung wildcat. Sinusubukan nating i-rescue guys. Pag nakakita kayo ng mga ganito, yan, natrap siya sa butas. Nalaglag siya rito. So nandun yung dumi niya. Ayun. Yung dumi yun, yung kulay dilaw na yun. Papaya yun, kinain niya. So guys, pag nakakita kayo ng ganito, wag nyo namang pakakatayin o wag nyo bebenta. Iyan nyo na lang sa wild. Kasi mas masarap siyang makita sa wild kaysa dun sa pinupulutan ng tao, binebenta. Pangit, wala siyang kalayaan. Kaya subukan natin i-rescue yan. Hindi natin alam guys, baka yung syempre may mga maliliit siyang anak, natrap siya dito, nalaglag. So yung mga anak niya hindi pa nakain. Baka mamaya siya may mga padidiin pa. Di ba nakakaawa din syempre. Kaya rescue natin yan. At sa part nga nito guys, sinusubukan kong siluin yung kanyang paa para maiakyat natin siya sa taas. Napansin din namin na masyado nang nanghihina yung kulag. Sa akin palagay, 2 araw hanggang 3 araw na siya rito sa balon. Siguradong uhaw at gutom na nararamdaman niya. Yun. Sako. Ay, oh. Oh, ano? Ay, sako ba? Gunting. Kakagating. Talian mo na kaya. Tapos bubutasan mo yung sako. Damboy ha. Nasaan na gunting? Lakas niyan talaga be. Kala may ano yan. Ano, babae, lalaki? Ano siya? Babae, lalaki? Lalaki! Diyan ha?
Ito na si Kulag oh. Dito namin nilagay sa screen na to. Bali, nabot sa amin ng 2 days. 2 days to. Pinakain ko muna tapos pinainom ko. Sisiguraduhin lang natin na malakas na siya at saka busog bago pakawalan. Mapapansin nyo, napakalikod na niya oh. Palikot na niya oh. So bali pinapakain namin dyan yung mga hinog din na papaya at saka hinog na saging. Yan, malakas na siya guys. Gusto ko lang masigurado na ano, bago pakawalan to, bago to i-release, busog siya at saka malakas na siya. Malakas na siya guys oh, hindi kagaya nung una. Nanghihina siya sa gutom. Yon, araw na ng kalayaan mo. Yan, re-release na natin yan. So, awangatin lang natin na ring screen na para makalabas siya. So guys, i-release na natin si Kulag para makita siya ng mga pamilya niya at saka makauwi na siya sa kanyang bahay-bahay. Breadwinner pa naman. Breadwinner pa naman to. Pero tansya ko nga guys, ito ay bata pa na Kulag. So, paalala lang sa mga hunter dyan, huwag na kayong manghuli nito. Huwag na kayong kumatay nito. Kasi mas maganda siya nakikita talaga sa wild kaysa sa pinupulutan ng tao. Pinupulutan, binebenta. Kawawa. I-release na natin to. Hindi ka na lumabas. Labas na. Hindi nyo. Mahanap na yan. Yun. Huwag ka malikot, ma'am, ha? Bye-bye. Bye-bye. Sad na. Yan, doon pataas. Alam niya, diba? Oo. Huwag ka na pupunta sa butas, ha? Yan. Doon ka na, malaya ka na. Huwag dyan, doon. Yun, wala na. So, yun guys, nandun na siya sa nakakatuwa naman tingnan. Huwag ka nang babalik sa butas, ha? So guys, masarap sa pakiramdam yung ganun. Yung nagpapakawala ng yung mga hayop na sa wild. Hindi naman talaga dapat ikulong yung mga ganun. Hindi naman talaga dapat kainin. Hindi rin dapat ibenta. Bye bye, Kulag. So kita nyo guys yung pinag-release natin kay Musang. And medyo masukal talaga doon. So yung taas na yon, guys, kawayanan yon. Yung taas na yon, yung tagudtod na yon, kawayanan yon, makapal na kawayanan yan. Bali siguro doon yung bahay niya. Tapos pataas siya, pinakawala natin, pataas siya. So amoy niya yung siguro yung bahay nila. Ganun yung ano ng mga hayop, karakteristik ng mga hayop, lalo pag wild. Ayan guys, thanks for watching po.